pagsustinar sa Buluhaton. Labi na din particularly sa Inglanesia Evangelical Community Church. On behalf of the Evangelical Free Church of the Philippines, ako padayag sa pasalamat sa Ginoo sa iyang grasya sa inyong kinabuhi o sa Buluhaton. There are a number of things that would describe the grace of God. The song that we have just sung talks about amazing grace. Naasay word nga sustaining grace. Ang atong mensahe karon, grace gihapon pero abundant grace. Dili lamang nga ang grasya sa Ginoo kay bulungan, kundi ang iyang grasya abundant, dili makawang, dili kulang, full of grace. And our message today will focus on appreciating God for what He has done for us. O kung sa iyang gihimo kanato tungod o pinagi sa iyang grasya. Ako sang basahon ang atong passage, first from Romans chapter 5 verse 17. Roma 5:17 nag-ingon, but the gift is not like the trespass, for if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many. So na ang word overflow, abundant grace. Sa John chapter 1, also Kapitulo 1, versikulo 14, nag-ingon, verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. Puno sa grasya ug kamatuoran. Verse 16, from the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. So muna ang atong emphasis karon nga ang grasya sa Ginoo dili lamang kay bulungan, ang iyang grasya full, sufficient sa atong kinabuhi. Atong kinahanglan masabtan that Christianity is not what we do for God, but rather it is what God does for us. So ang pagkakristohanon dili nga unsay atong gibuhat para sa Ginoo, kundi unsay iyang gibuhat para nato. Muna'y una nato masabtan, what we do for God is in response to what God has done for us. In other words, ministry is an act of gratitude to God and appreciation on what He has done. So ang atong pag-alagad, resulta o bunga sa gibuhat sa Dios kanato. Mao na nga kung abunda ang grasya sa gibuhat sa Ginoo kanato, madasigon pud sa pag-alagad. And the problem of many people, including Christians, is not lack of provision from God, but lack of appreciation on what God has done. So ang problema, dili kay kulang ang provision, kundi kulang ta sa pag-appreciate sa gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi. And in our message today, we find that the ground of God's work in us is His grace, because God is full of grace. In Romans 5:17, God is abundant in the provision of grace, full of grace and truth about Jesus Christ. John 1:14 and John 1:16, from the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. So this message will remind us that if we want to do great things for God, we must know the greatness of God and the abundant provision of His grace. Kung kita nagtinguha, magkahimo mga dagkong butang alang sa Ginoo, kinahanglan ato masabtan ang iyang grasya nagalihok sa atong kinabuhi. So how does God's grace work sa kinabuhi sa mga Kristohanon? Adunay upat ka butang nga akong ipakigbahin karon nga naa sa atong outline. Una, atong basahon sa screen. Ready, go. We are saved by grace. Salvation is purely of grace. So din na magsugod ang grasya sa Ginoo sa atong kaluwasan.
nga kita naluwas pinagi sa iyang grasya o ang kaluwasan purely of grace, ang kaluwasan grasya gyud. So versikulo Efeso 2:8, for it is by grace you have been saved through faith. Titus 2:11, the grace of God that brings salvation has appeared. Tito 3:5, having been justified by His grace. 1 Peter 1:10, the prophet spoke of the grace that is to come. So bisan asa ni mo kuha nga ang kaluwasan grasya gyud sa Dios. O karon atong tanawon the historical unfolding of the grace of God in salvation. Atong tanawon giun sa pagpadayag sa Ginoo ang grasya sa kaluwasan sugod sa sinugdan hangtod sa katapusan. Mosugod ta ngadto kang Adan o kang Eva human sila nakasala. O unsa may gisulti sa Genesis kapitulo 3 human sila nakasala. Genesis chapter 3 verse 7 miingon diri versikulo 7, then the eyes of both of them were opened and they realized they were naked. So human sila nakasala, dito pa sila nakarealisar nga bull star ng diay sila. Sila ang unang bull star sa kalibutan. Si Adan o si Eva, pero wa pa to sila kahibalo nga bull star man diay. Diha na nga nakasala sila, unya kay bull star man sila unsa may nahitabo. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Siyempre naman, nauwa sila sa usa-usa, nagtahi sila. O sa may ilang gitahi, ang mga dahon ilang gihimog sa nina. Mo to'y unang tiluring sa kalibutan. Adam and Eve's tiluring. Kay, na-realize man lagi nila ang ilang kahimtang, and it speaks of human effort to please God. A human activity in order to be acceptable to God. So nagisgot kini sa tawhanon nga paagi aron nga madawat sa atubangan sa Dios. Pero pagtanaw sa Ginoo ingon diri verse versikulo 21 verse 21 nag-ingon diri the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. So pagtanaw sa Ginoo mingon mga unsa man ang inyong tiluring emphasize man sa mga ukay-ukay. So ang Ginoo naghimo po siya iyang tiluring, ikaduhang tiluring sa kalibutan. So ang unang tiluring Adam and Eve's tiluring, ikaduha God's clother, emphasize sa made to order, imported gyud gikan sa langit. Kay ang Ginoo mo ay naghatag, God made garments of skin and clothed them. So it talks about salvation as God's provision, not human effort. Di ba? Mo na ang buti pasabot. So diha daan sa Genesis, gi-conceptualize ang grasya sa Dios sa kaluwasan which has been unfolded throughout the stages of history. So dito makita na dayon nimo kay ang kaluwasan is God's provision, not human effort, and that provision involves death of animal or shedding of blood. Kay garments of skin man ang iyang gigamit ka namang panit sa mananap. Siyempre kung ang mananap mo panitan, mamatay gyud. Naabay kabaw gipanitan, sige gyapog daro o balsa. Wa talaga kita niya na. Kung di mo mutuo, sulay, inikuli ninyo, panitin yung iro. O sige paghihapog digandagan. Kung di gyud mo, sulay lang, hindi mo mutuo. Ang paggamit, gigamit sa Ginoo, involves the shedding of blood. And it prefigures the death of Christ on the cross. The shedding of blood of His Son. The provision of God, salvation is God's provision through His Son who died on the cross. O, gidawat niya dan di ba, wa may lahulog-hulogig 5-6. Kaya wa may mga Indian atong panahon na, wala nila hulog-hulogig, wala nila Bible, gihatag sa Diyos ang kaluwasan, grasya sa Diyos. So dito badaan, imo na makita how God provides salvation by grace. Di ba? Ikaduha, God's covenant with Abraham.
Di na lang nato basahon, pero kung inyo makita din na, nga paghimo sa Dios sa iyang saad kang Abraham, unya pag-ratified sa Ginoo sa iyang covenant, nga murag blood compact, ang Ginoo lamang maoy mi, di ba kanang blood compact murag giputol man to ang duha ka manap niya sa tunga mo labay murag mayon ka ako itaya ang ako kinabuhi, kung dili ako makatuman pwede ako nimo patyo mo na ipasabot. So it was God nga siya mi agi din sa tunga o sa iyang pag-agi sa tunga kusog og hagok si Abraham. Abraham fell into a deep sleep. Mao na ikaduha nga hagok sa Biblia. Unsa man ang unang hagok? Si Adan. Hagok siya gikuha ang iyang asawa sa iyang gusok. Di ba? Ikaduha nga hagok si Abraham when God ratified his covenant with Abraham. Abraham fell into a deep sleep. Abraham had nothing to contribute to the fulfillment of the promise of God because salvation is 100% an act of God. Ang kaluwasan, grasya sa Diyos. Ikatulo, Christ was born of a virgin and was conceived by the Holy Spirit. Di ba? Nga si Kristo gipanganak, pinaagi sa birhin, sa usa ka babay nga virgin, never been touched, never been kissed, unya conceived by the Holy Spirit. Maluman pa ni ana, kung sa may ipasabot, salvation does not come through human effort. It is fully a gift of grace. There's nothing man can contribute. Bisan si Mary o si Joseph, wala sila'y labot sa production o sa pagkahimugso ni Jesus Christ because salvation is by grace of God. So ang atong summary ingani, salvation is not a human effort but God's provision because of His grace. It is the greatest gift on earth. Ang atong kaluwasan o kini atong madawat maangkon pinaagi sa pagtuo. You receive that salvation received by faith. And those who are saved live a life of gratitude and service to God for His amazing, sustaining, abundant grace. So ang tanan ng mga linuwas nga nakadawat sa kaluwasan nga dawat pinagi sa pagtuo magkinabuhi nga malipayon, mapasalamaton, maalagaron sa Ginoo tungod sa iyang grasya, abundant grace. Mari kita sa ikaduha. Atong basahon, reading ko, God's grace sustains us in the midst of hardships. So ang grasya magasustinar nato panahon sa mga kalisod, taliwala sa kalisod. Atong basahon 2 Corinthians kapitulo 8 versikulo 2. Sugdo nato sa versikulo 1. Ingon diri, and now brothers, we want you to know about the grace, anasan ang grasya, that God has given the Macedonian churches. Versikulo 2. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Duha ka butang sa versikulo 2. Giun sa paglihok sa grasya sa Dios sa kinabuhi sa iglesia sa Macedonia. Una, the grace of God gives them overflowing joy in the midst of severe trial. Overflowing joy, naghingapin nga kalipay sa hilabihan kalisod. Nili kayo, di ba? Dili lamang kalipay, overflowing good. Tubod, overflowing water. Na kanang naghinubra nga kalipay sa hilabihan kalisod. Ang ilang kalisod, dili lamang lisod, nga lisod-lisod, kanang severe trial gyud. Di ba? Nga kanang nagkinabuhi nga daghan nga mga paglutos o mga pagantos. So the Macedonian churches experienced severe trials,
Pero ang grasya sa Ginoo naghatag og hingapin nga kalipay taliwala sa hilabihang kalisod. So ang atong leksyon na makita is that joy is not the absence of troubles. There is inyong bulletin, marunay sa yung gamay, joy is not the of troubles. Di ba, no? Joy is not the absence of troubles, but the presence of God in one's life. Pag-ison ang kalipay, dili kay walay problema, dili kay walay kasakit. Ang kalipay, mao nga adunay presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Kay kung walay presensya sa iyang grasya, bisag naa pa ang mga butang, bisan kung walay mga problema, ang tao way kalipay, sige pagulbul. Pagulbul man nga ni kag way problema, labi na daghang problema. Pero kung ang grasya sa Ginoo mudagaya sa kinabuhi sa mga Kristohanon, ang atong tinguha dili lamang nga mawagtang ang tanang problema sa kalibutan, kundi mudagaya ang iyang grasya kay bisan sa kalisod kita malipayon tungod sa grasya sa Dios. Ikaduha, dili lamang kalipay, the grace of God enables the Macedonian churches to give generously in the midst of extreme poverty. So nasa na yung mga adjective diha. Dili lamang nga maghatag, kundi hatag nga madagayaon nga paghatag, generous. Pwede makapaghatag nga kuripot nga paghatag, hatag ihapon to, kinuripot nga paghatag. Pero kiniila, kanang paghatag yun nga generous. Diba? Unya, naghatag sila sa hilabihan kakabos. Kasayon mo hatag kung milyonaryo ka. Kasayon mo hatag kung daghang ka kwarta. Sunod yung paghatag nga way mo. Diha makita ang grasya sa Diyos. Amen. So, the Macedonian churches experience extreme poverty. Kanang kalisod nga hilabihan kalisod. Lisod patay na to. Kita ang atong mga lisod. Daghang text, selfie din ha. Daghang mga television sinawag yun. Ewa pa masay cellphone sa una. Pero bigla na sa mga cellphone sa una, di sila ka mao. Huwag di sila kapalit. Grabe kalisod ang ilang kahimtang. Pero ang grasya, the grace of God enabled them to give with rich generosity in the midst of extreme poverty. Madagayaon nga paghatag taliwala sa hilabiyang kalisod. Mabitaw di yun kung bubilib anang manggihatagon nga dako. Malipay ta sa mga dato nga manggihatagon, pero na ay mga problema nga manggihatagon mo na ingilngi kayo. Mo na nga ang atong leksyon mo ni, material poverty is not a reason for poor giving. The reason for poor giving is spiritual bankruptcy. Spirituality affects economy. Ang rason nga nung ang tao di makahatag, dili tungod kay pordoy. Ang rason nga nung ang tao di makahatag, kuripot, tungod sa iyang spirituhanong kinabuhi, way grasya sa Diyos. Pero kung ikaw adunahan, if you are a wealthy person with the grace of God, ngilgi kayo, pagkadaghang mga Kristohanon nga mga adunahan nga naggamit sa Ginoo, sa buluhaton, sa Diyos. Pero kung ikaw adunahan, way grasya sa Ginoo, kuripot yun. Pero kung bisan ikaw kabos tungod sa grasya sa Ginoo, manggihatagon. Dili sa kanako sa amaw, kung dili sa imong kalipay sa paghatag. Example of generosity because of God's grace. Padayon sa chapter 8, verses 3 to 5. Nag-ingon diri, giving according to their means. Ingon sa verse 3, for I testify that they gave as much as they were able. Sumala sa ilang marangan. As much as they were able. Ang buti pasabot, naghatag sila, sumala sa unsay na diha. We are not accountable to God for what we do not have. Di man ka paninglon sa Dios sa what diha nimo.
Pero paninglon ka sa Ginoo kung unsay imong nadawat. Sa mga batanon, paninglon mo sa Ginoo, pila ka anli-anli nga mga load ang inyong nagamit kada semana. Pila ka anli. Sayon ra kayo, 20 pesos anli-anli. Wa man gani offering. Mauwaw ba yata anak? Paninglon mo sa Ginoo, unsay naa nadawat ninyo. Dili mo paninglon sa wa nadawat. As much as they were able, ikaduha, but giving beyond their means, beyond their ability, ingon diri, and even beyond their ability, labaw pa sa ilang maarangan. Ang buti pasabot nga kanaraw ta ang pwede ni hatag, pero sobra pag yun. That is the grace of God. Muna nga na ay nag-ingon, do not give according to your income, lest God would make your income like your giving. Ang atong paghatag tungod sa grasya, labaw pa sa atong kaya, labaw sa atong marangan. Ikatulo, giving willingly, not pressured. Number 3 gihapon, verse 3, entirely on their own, as much as they were able and even beyond. Entirely on their own, sa ato pa, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Nga sila naghatag nga kinasing-kasing, nga wala pugsa. Diba? Mo nang miingon diri sa chapter 9 verse 7, gihigugma sa Ginoo ang malipayon nga manghahatag. Mo na nga kanunay natong gi-emphasize, kung di ka ganahan mo hatag, ayaw na lang. Di malas ang simbahan. Nga ang tao manghatag nga napugos, gikulata usa, adisir mo hatag, dako lang isla offering, ang gipangulata man, nga napugos man. Malipayon, paghatag, kung di ka ganahan, ayaw na lang. Di malas ang imo kinabuhi ang problema. Huwag kwenta, pareho kung musimba. Ang Ginoo ka ng musimba, mag-alagad, malipayon. Dili pinugos. Kung di ka ganahan musimba, ayaw na simba. Di malas ang simbahan. Sayang ang imong lipstick, ang imong perfume, ang imong eyebrow, ang imong shampoo. Sayang-sayang raka usik-usik, huwag kwenta. Entirely on their own, willingly, not pressured. Ikaupat, they urgently pleaded, verse 4, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. Sa Cebuano nag-ingon, mihangyo sila o ngani namugos kayo nga paapilo sila sa paghatag. Hindi kayo. Ato baliktad man, pukson pa mas animo, adisir mo hatag, sila-sila kayo namugos. Mingon sila nga, intawon paapila may hatag. Di ko makakaon, di ko makatuhog, di ko makahatag. Kaya ato may naman napukos lang ko ito, di na ako makatugan eh. Mihangyo, sila pag yung mihangyo. Kung ang kasya sa Ginoo mong igsuon, mulihok sa atong kinabuhi, di na kinahanglan mo pukso ng tao. Sila na'y muhangyo. Ano na gitawag nga 3 levels of giving? Ang una, give even if it hurts to give. Kanang muhatag nga nasakitan. Sakit. Manay kasagaran sa mga tao, napugos. Ikaduha, give until it no longer hurts to give. Kanang muhatag ka nga di nakasakitan. Ikatulo, mo gyoy ngilngig. Give until it hurts when you cannot give. Muhatag ka nga, masakitan ka nga, di ka makahatag. Di ka makatuong. Di ka makakaon. Kaya ka makahatag. Maunay grasya sa Ginoo. Asa mo ay anang tulo. Ayaw lang i-hands up. Hibalo mo sa inyong utok. Asa mo. Asa mo niini. Ang grasya sa Ginoo kanang muhangyot yun sa paghatag kung ang Ginoo muliho sa kinabuhi sa tao. Unya, ikalima, they gave unexpectedly. Verse 5, nag-ingon diri, and they did not do so as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. They did not do as we